magsalita sa social networks. Outfit ideas part 1. Kung natanong ko ang sarili ko kung ang napunta ko ba ay kaluluwa. Kung kaluluwa, ano sa iyo ko? Sa pagiging ay nalulong. Hindi ba ang nangyayari sa atin kapag tayo? Magnilis ng lalawang tayong puso sa hangin at maglalakong na parang gula. Ngayon sa lupang lupas, ay hindi ko makita ang puso trupin at walang pilit ang nangyari. Mula naghahanap ito ng malalabasan. Hindi ko na kanyari pang nakikita ko, kaya nahimatay na ako. Nung magising ko, ay nasa tabi ko na si Gina at pinapaypayan ako habang pinapaamoy sa akin ng isang multimeter. Pinayalo na agad ako. Minanap ko yung nakita ko kanina. Nung sabihin ko kay Gina, ay baka lang namalik mo talaga ko. Pareho kami nakabot, kaya at akot sa nangyari kay Howard. Kaya baka nag-review lang daw ang mga mata ko at pinakala ko nung meron akong nakikita na kakatulong swak. Hindi ko nalaman mo ang ibinabot kay Gina, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nagmamalik na talaga. Hindi naman nagtagal ay kusang sumiko si Jan sa mga pulis. Sa ngayon po, ay wala na kaming balita kung nakalaya ba siya o nanatili pa rin sa kulungan. Pero ang tiwag ng bumit sa akin ang nangyayari nun, habang buhay na mananatili sa akin. Ganda umaga mga kapasta. Sana'y matanda ko itong kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Karanasan ito ng panganay sa aming magkakapatid, si Ate Maribel. Ako nga po pala si Marian. Lima po kami magkakapatid na pawang na babae. Si Ate Maribel ay pumanaw na 4 na taon na nakakaraan. Pero ang kwento ng buhay niya ay nananatiling buhay sa aming magkakapatid. Hindi naman kami nagkakaroon ng mga edad. Ako ang gusto. Dahil si Ate Maribel ng nanay, siya ang madalas na makuhang maid of honor kapag may ikakasal kaming malapit na kaanak o kaibigan. Nung una ay gustong-gusto yun ni ate, pero kalaunan ay ayaw niya na maging maid of honor lang. Gusto niya nang maranasan na maging bride mismo. Tinatawanan lang namin ang kagustuhan niya ni ate, dahil halos lahat ng mga babae ay nangangarap na maging bride balang araw. Pero sabi namin, dapat ay makahanap muna si ate ng unang karapat-dapat sa kanya bago siya maging bride. Nalungkot si Ate Maribel sa part na yon, kasi sa aming 5 ay siya lang ang hindi pa nagkaka-boyfriend. Kung sino pang pinakamatanda sa amin ay siya tiyak ang aking dalaga. Hindi naman sa ayaw niya, kundi magaling ang pinag-iinip sa kanya. Sa pagkakaalam ko may nagkagusto naman, kaya lang hindi yata nanligaw. Hanggang sa tumutong nasa edad na 40 si Ate Maribel. Isang beses, nakita ko siyang pumasok sa kwarto ni Lola. Sinundan ko siya at tinanong ko kung anong ginagawa niya roon. Natutulog si Lola, mukha pa akong magising. Bigla akong maingay. Binuksan niya ang baon ni Lola na walang susi. Naroon kasi ang kahon na naging wedding gown ni Mama. Ang mama namin ay matagal ng patay noon. Sabi niya sa akin, gusto lang daw niya isukat yun. Gusto niya malaman kung ano ang pakiramdaman ng wedding gown. Hinayaan ko na lang si ate. Habang nagsusukat siya ay nakita ko ng tuwa sa mga mata niya. Nagpaikot-ikot siya sa harap ng buong body mirror sa antik na aparador ni Lola. Pero ako, hindi ko maintindihan kung bakit parang kinikilabutan ako habang tinitingnan ko ang wedding gown na suot ni ate. Nang biglang magising si Lola at naging ban na makitang suot ni Ate Maribel ang wedding gown ni Mama. Agad niya itong pinubad kay ate. Sabi ni Lola, masama raw ang magsukat ng wedding gown, lalo na kung ito ay mag-aari ng kayawanan. Nagkatinganan na kami ni Ate Maribel.
naniniwala sa mga pamahiin. Tsaka ang alam ko ay masama yun kung ikakasal ka kasi hindi na rin matutuloy ang kasal. Hindi naman ka ako ikakasal si ate eh. Natakot ako sa sunod na sinabi ni Lola na kung hindi ko binusa ay kamatayan ng natin nito. Kaya huwag na uulitin niyo ni ate o kahit sino sa aming magkakapatid. Bubulong-bulong namang lumabas ng silid ni Lola si ate. At sabi, dati naman na siya nagbinusa. Mula nung may honor siya, ay para na daw siyang isinumpa sa pag-ibig. Wala siyang madapuan ang magkakapo sa kanya ng magmamahal. Ilang araw nang nakalipas, sinabi sa akin ni ate na napanaginipan niya si mama. Isinasabi daw siya nito. Sabi ko naman, baka dahil sinubat ng wedding gown nito, pero wag ako siyang sasama. Natawa si ate. Hindi niya daw siguro siya kukunin ni mama dahil ang sinubat niya ang wedding gown. Baka na-miss lang si mama kaya napanaginipan niya. Matapos ang pag-uusap namin ngayon mga kapasta, kinabukasan din ay hindi na nagising si ate. Bangungot ang ikinamatay niya ayon sa mga sumuri. Hindi ako makapaniwala. Oras na ba talaga niya kung talagang tinamaan siya ng pamiliin. Nagtanungan ko si Lola tungkol doon. Sinabi nito na bagamat naniniwala siya sa mga pamaniin, ay hindi niya akalain na magkakatotoo ito kay Ate Maribel. Magandang araw po, ako po si Lulu. Isa po sa masuli ng mga kapasta. Meron din akong kalimutan sa noon na hindi niya dito nagagawang kalimutan. At ayoko talaga makalimutan hanggat nabubuhay ako. May kinalaman ito sa matali kong kaibigan si Aurora. Ang kaibigan namin at si Aurora sa high school. Sa lahat talaga ng mga naging kaibigan ko, ay si Aurora lang ang napalapit sa akin ng gusto na para bang magkakabit na ang buhay namin. Minsan natutulog at kumakain siya sa amin. Ganon din ako sa kanila. Kasi ilang bahay lang din naman ang pagitan at magkakilala pa ang mga magulang namin. Hanggang sa college ay makasama pa rin kami ni Aurora. Parehas kami ng pusong tinula para hindi kami magkahiwalay. Dahil pa namin ang kambal. Yun na nga ang tingin sa amin ng karamihan sa mga kilala namin. Kasi naging magkamukha na raw kami dahil nga lagi kami magkasama. Nakaka kami ni Aurora sa isa't isa na kapag ikinasal ang isa sa amin, siyempre sino pa bang maid of honor, kundi ako o siya. Bahala na kung sino muna na ikasal sa amin. Basta pareho kami ng pangarap na maikasal sa simbahan. Nung may nagka-boyfriend si Aurora, aminado kong dumaan sa mga pagsubok ang pagkakaibigan namin dahil nahati ng oras niya sa akin at sa boyfriend niya. Pero kahit nagkaroon kami ng tampuhan, lagi rin naman kami nagkakabati. Naging on and off ang relasyon nila ng boyfriend niya hanggang sa tuluyan silang nagkahiwalay. Ako naman ang nagka-boyfriend. Tahimik lang si Aurora at hindi kami nagkaroon ng kahit anong argumento. Nung nagplano na kami mag-ikasal ng boyfriend ko, si Aurora sobra siyang na-excite dahil alam niya na siya ang main honor ko. Mga kapasta, hindi ko alam na nakakapalang ngayon ay nagmamaganda ng sakit ang best friend ko. Sinasarili lang pala niya at wala namang nakapansin ito maski ako. Bago ang date ng kasal namin ng boyfriend ko, ay sumakabilang buhay si Aurora. Sa sobrang bigat ng naramdaman ko, ay ipinagpaliban na muna namin ang kasal. Ayaw ko namang ikasal habang nakabulong ng matali kong kaibigan. Ang ipinasuot sa kanilang nanay niya sa kabaong, ayon sanang susuotin niya sa pag-maid of honor niya sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng kalungkutan